about bullying recently. Pero ito, this goes beyond bullying dahil ito talagang an actual crime of murder was committed. Would you know kung anong nangyari na po dito sa 3 minor de edad na ito? Ay, so bali 4 pala, no? 4 na minor de edad na to. Asa na po sila? Oo, ito ay ano lang naman well, first of all, Ali and Pat, gusto ko lang sabihan na kami sa JJWC, of course kasama din namin dyan yung mother agency namin na DSWD. We are really saddened by this incident. Kasi ang mga bata, hindi talaga sila deserving, hindi sila dapat nagkaka-experience ng violence. And clearly, this is violence against them. In fact, yung 3 sa kanila or 4 na ba ngayon o 3 ay talagang... Kasi yung sa Las Piñas, isa yung sa Parañaque. Oo, so 4. Oo, talagang nawalan sila ng buhay dahil dito. So we are really saddened by this fact, by what happened. Hindi ito katanggap-tanggap at hindi ito normal sa kanilang edad. Dahil kung nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, dapat hindi yun nauuwi sa paggamit ng dahas. So talagang nalulungkot talaga kami doon sa nangyari. Ang hindi ko pa nabalitaan kung ano yung nangyari doon sa 3 at hindi rin ako nakakuha ng facts kung ano na yung edad nila. Ang pagkakaalam ko lang yung isang 14-year-old na lalaki, at least ito yung nalaman ko, we could verify this, ay hindi siya nalagay sa Bahay Pag-asa kung hindi nalagay siya sa isang mental health institution kasi mukhang meron siyang kailangan muna siyang gamutin. Oo. Pero ito yung ayan ay hindi ko alam. Oo, ako ito sinasabi ko lang, hindi ko nga alam kung kung totoo or something. Oo, pero kung sakali mang ang normal na proseso nun, kung sakaling hindi man siya kailangan tingnan mo na yung mental health issues at talagang yung sa normal na proseso, sila ay maaaring ilagay talaga sa Bahay Pag-asa. Kukunin yung kanilang ilalagay sila sa Bahay Pag-asa. Dahil nga, through a court order, dahil nga nakagawa sila ng isang ng krimen na hindi lang krimen ng pagnanakaw, kung hindi isang malagim na krimen yung nangyari. Kasi ito yung bata na nakapatay over the makeup kit, ito ba yon? Ito po lahat ay yung narinig ko lang po. Opo. Ito yata yung doon sa Las Piñas na na high school. Oo. Okay. I was going to ask nga lang pag ganito bang mga menor de edad na nakagawa ng isang krimen, automatic ba yan sa Bahay Pag-asa o dapat muna may parang counseling, may evaluation nga kung may sa pag-iisip? Kasi nga parang for a minor to commit such a crime, you would think talaga na either a victim of abuse to talaga or may diferensya. So yung mga ganun ba committed right away sa Bahay Pag-asa, hindi muna in-evaluate kung merong may mental issue or may emotional issue para po ma-address ng tama. Dapat naman meron talagang mental health assessment yung mga bata, lalo na pag nagko-commit sila ng talagang yung ganitong klaseng yung talagang very violent crime. Oo, hindi natin sinasabi na pag may mental pag nagkakaroon sila ng mental assessment, meron na silang diferensya. Kasi yung iba hindi naman lahat ng mental health issues ay dahil may diferensya yung bata. Kung hindi, halimbawa ang isang bata ay nagkakaroon halimbawa ng sabihin natin, hindi dito sa kasong ito example lang ito, depression, dapat i-address din yon. At hindi lahat kasi ng mental health issue ay dahil meron silang diferensya sa pag-iisip. Kung hindi, meron lang silang mental health issues nung mga time na yon. So, dapat talaga kasama yon sa pag-process sa kanila. At yun yung pagkakaalam kong ginagawa sa lahat ng bata. So, I would think na itong batang ito ay hindi mo na kinumit doon dahil ina-assess pa siya kung ano yung kanyang mental health. Dahil hindi mo rin sila pwedeng basta ilagay sa Bahay Pag-asa nang hindi mo alam kung ano yung assessment ng mental health nila. But obviously, ang batang nakakakumit ng isang karahasan ay talagang baka naman meron siyang mga mental health issues na kailangan ding i-address. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.